Nagsimula ang kwento nang makita natin ang mga taga-nayon na nagtatago sa kanilang mga tahanan, dahil ang isang S-rank na halimaw ay nananakot sa kanilang nayon. Nalaman namin na ginugol nila ang lahat ng kanilang pera upang kumuha ng isang partido na tinatawag na Dragon's Fang, at nakita namin ang isang lalaki na nagngangalang Rocky na walang talento sa pakikipaglaban, kaya ang tanging tungkulin niya sa partido ay gawin ang kanilang mga gawain. Hinihintay niyang talunin nila ang halimaw, ngunit bigla itong sumulpat sa kanyang likuran at itinaboy siya palayo. Ginagamit ng kanilang ranger na si Venday na ang kanyang lubid para pigilan ito, ngunit ibinagsak lang siya nito sa isang pader. Tinulungan siya ng kanilang manggagamot na si Marley na makabangon, at mabilis niyang ibinalot ang kanyang lubid sa hayop habang ginagamit ng kanilang pinunong si Goldova ang kanyang nagninangas na espada para tapusin ito. Kaya nagdiwang ang mga taga-nayon, at sinimulan ng lahat na kilalanin ang Dragon Fang bilang partido ng bayani. Pagkatapos nito, nakita namin si Goldova na kumakain kasama ang partido, ngunit nagsimula siyang magreklamo tungkol sa pagkain na ibinigay sa kanila ng mga taga-nayon at inutusan si Rocky na magluto para sa kanila. Ngunit binanggit ni Vendana na huling araw na niya, at isiniwalat ni Goldova na nagpasya silang tanggalin siya dahil wala siyang silbi sa labanan. Ipinaliwanag ni Marley na ang isang partido ay maaari lamang magkaroon ng 4 na miyembro, at sa tingin nila ang tanging paraan para lumakas sila ay sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanya ng isang salamangkero, kaya nagpasya silang sipain siya palabas. Nakiusap siya sa kanila na hayaan siyang manatili, ngunit tinawag siya ni Goldova na walang silbi at pinaalis siya. Si Rocky ay nagsimulang maglakbay ng mag-isa ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na siya ay nauubusan ng pera, kaya siya ay nagtungo sa isang workstation kung saan nakilala niya ang isang clerk na nagngangalang Clarice. Sinabi niya sa kanya na naghahanap siya ng trabaho, kaya binigyan siya ng isang pakikipanayam, at ibinunyag niya na siya ay tinanggal mula sa partido ng mga bayani. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil ang kanyang karanasan ay maaaring makatulong sa kanya na makakuha ng isang disenteng trabaho, at sinabi niya na oras na para sa pagsusulit sa kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang mga kakayahan ay mga talentong bigay ng Diyos at sa palagay niya ay maaaring makatulong sa kanila ang pagsubok na matuklasan ang kanyang mga nakatagong kakayahan, kaya nasa sabik siya. Ngunit nang lumabas ang mga resulta, sinabi ni Clarice sa kanya na natanggap niya ang pinakamababang ranggo sa lahat ng mga kasanayang nauugnay sa labanan. Sinabi niya na mahihirapan siyang makakuha ng trabaho dahil sa kanyang mga resulta ng pagsusulit, ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa rin nila nasusubok ang kanyang kakayahan para sa mga kasanayan sa hindi pakikipaglaban dahil wala ang kanilang technician. Sinabi ni Rocky sa kanya na halos wala na siyang sapat na pera upang mabuhay, kaya sinabihan siya nito na subukang magbuhat ng sandbag. Ngunit habang hinahawakan niya ito, napagtanto niyang inuubos nito ang kanyang mana. Nagpupumiglas siyang buhatin ito, ngunit sinabi niya sa kanya na sapat na ang kanyang lakas upang mahawakan ang gawaing construction. Tinanong niya siya kung gusto niyang tumulong sa pag-aayos ng mga pader ng isang bayan sa borderline, at tinanggap niya ang trabaho. Kaya naghanda siya ng liham ng pagpapakilala para sa kanya. Binasa ito ng foreman at naisip niyang hindi karapat-dapat si Rocky para sa trabaho, ngunit napagtanto niyang hindi siya mapili dahil kailangan niya ng mas maraming manggagawa. Inutusan niya siyang ayusin ang mga pader at nangakong babalik pagkatapos ng 3 oras, na sinasabi sa kanya na ang kanyang sweldo ay depende sa kanyang pagganap. Pagkatapos ng 3 oras, bumalik ang foreman ngunit nabigla siya nang makita niya ang pader dahil naayos na ni Rocky ang malaking bahagi nito. Ngunit sa palagay niya ay nasiraan siya, kaya humingi siya ng paumanhin para sa gulo, sinabi sa foreman na naubusan siya ng semento. Nagtataka ang foreman kung paano siya nagtrabaho sa itaas na bahagi ng walang scaffolds or hagdan, kaya ipinakita sa kanya ni Rocky kung paano niya ito ginawa. Sa tingin ng foreman ay katawa-tawa ito, ngunit napagtanto niyang hindi nagsisinungaling si Rocky. Binibigyan niya siya ng isang bag ng mga barya, sinasabi sa kanya na ito lang ang maaari niyang bayaran sa kanya sa ngayon, ngunit ipinangako niyang ililipat ang natitirang sweldo niya sa pamamagitan ng workstation. Sa tingin ni Rocky ay higit pa ito sa nararapat sa kanya at excited na siyang magtrabaho muli. Kinabukasan, makalipas ang 2 araw, hindi makapaniwala ang mga manggagawa na natapos na ang kanluran at hilagang pader, ngunit sinabi ng foreman kay Rocky na hindi na niya kailangan pang bumalik dahil napakabilis niyang magtrabaho. Sinasabi sa kanya na mawawalan ng trabaho ang mga manggagawa kapag siya mismo ang tatapos ng lahat.
Sa tingin ng foreman, triple S rank ang kanyang aptitude sa construction, kaya pinayuhan niya itong pumunta sa kabisera at maghanap ng mas magandang trabaho. Ibinigay niya sa kanya ang natitirang bahagi ng kanyang sweldo at nagpaalam sa kanya, ngunit iniisip ni Rocky na hindi siya gusto ng foreman. Bumalik si Rocky sa workstation at sinabi kay Clarice na natanggal siyang muli, ngunit nakita nila ang isang babae na nagngangalang Alicia na nakikipagtalo sa isa pang clerk na hindi siya pinapayagan na mag-post ng trabaho. Tinanong sila ni Clarice kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ng clerk na naghahanap si Alicia ng isang manero, ngunit nais lamang niyang bayaran ang mga ito kung matagumpay ang kanilang operasyon. Sinabi sa kanya ni Clarice na dapat siyang mag-recruit ng mga investor upang bumuo ng isang minahan, ngunit ipinaliwanag niya na ang bundok ay makukuha kung hindi siya magbabayad ng buwis sa loob ng linggo. Nagboluntaryo si Rocky na magtrabaho para sa kanya, sinabi sa kanya na dati siyang tumulong sa paghukay sa mga minahan, ngunit sinabi sa kanya ni Clarice na walang garantiya na mababayaran siya. Sinabi ni Alicia na gusto niyang kumuha ng dwarf sa halip dahil sa tingin niya ay mukhang bata lang ito, ngunit sinabi sa kanya ni Clarice na kakailanganin niya ng 10 pilak para doon, at napagtanto niyang hindi niya ito kayang bayaran, kaya nagpasya siyang sumama kay Rocky. Sa pag-alis nila, binanggit ni Clarice na si Rocky ay may magandang personalidad, at sa tingin niya ay magiging hit siya sa mga babae sa kanyang kagwapuhan. Sinabi ng clerk sa kanya na kakatanggap lang nila ng bank transfer para sa kanya, at napagtanto niyang ito ang sweldo niya para sa construction work, ngunit hindi siya makapaniwala na nagkakahalaga ito ng 200 ginto. Napadpad siya sa sandbag at iniisip kung ano ang ginagawa nito doon, kaya sinabihan siya ng kanyang katrabaho na ibalik nila ito. Ipinaliwanag niya na sumusukat ito ng mana at bumibigat depende sa kapasidad ng mana ng isang tao, ngunit hindi ito tumutugon sa mga normal na tao. Napagtanto ni Clarice na hindi ito ganoon kabigat, at naalala niya kung paano nagpumiglas si Rocky na buhatin ito, kaya napagtanto niya na mayroon itong nakatagong talento. Sinundan ni Rocky si Alicia sa kanyang kampo, ngunit napagtanto niyang iisa lang ang tent, at sinabi niya sa kanya na ito ay sapat na malaki para sa kanilang dalawa. Sinabi niya na hindi sila magsasama sa tent dahil napaka-cute niyang babae, ngunit natarante siya nang marinig ito at tinanong siya kung seryoso siya. Ipinaliwanag niya na nilakbay niya ang mundo at wala pa siyang nakilalang kasing ganda niya, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Sinabi ni Alicia sa kanya na oras na para kumain, at natutuwa si Rocky na nagluto ito para sa kanya, na sinasabi sa kanya na matagal na nang walang naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagkatapos nito, natutulog sila sa tent, ngunit napagtanto ni Rocky na si Alicia ay walang suot na damit, kaya natarante siya at nagpas siyang umalis. Nalaman namin na sinusubok lang niya siya dahil gusto niyang malaman kung mapagkakatiwalaan siya, at napagtanto niyang mabuti siyang tao. Kinabukasan, nakita ni Alicia si Rocky na natutulog sa labas, at napagtanto niyang naayos na ang kanyang damit. Ibinunyag niya na inayos niya ito para sa kanya, at hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito ng magdamag, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan nilang kumita ng 10 ginto bago ang katapusan ng linggo. Ibinunyag ni Alicia na hindi niya alam kung saan magsisimulang maghukay, kaya sinabihan siya nito na sundan siya. Nakita niya ang isang bato at hinati ito, na nagpapakita na naglalaman ito ng isang kristal na nagkakahalaga ng 3 ginto, at patuloy niyang sinuri ang lugar. Pagkaraan ng ilang oras, ipinakita niya sa kanya ang mga hiyas na nakolekta niya, at sa tingin niya ay oras na para ibenta ang mga ito, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat muna nilang gawing magic crystal ang mga ito. Sinabi ni Alicia na wala pang 10 magic craftsman sa kaharian, ngunit gumagawa si Rocky ng kristal sa lugar. Nagulat siya na magagawa niya ito sa isang iglap dahil karaniwang tumatagal ng 1 oras upang matapos ang gawain. Kaya sa palagay niya ay kahanga-hanga ang mga magic craftsman dahil wala siyang sapat na mana para magtrabaho sa isang kristal sa loob ng 1 buong oras. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpasya si Rocky na manatili sa kampo, at nangako si Alicia na babalik pagkatapos niyang ibenta ang mga kristal. Tinanong siya ng isang gwardya kung mayroon siyang mga kinakailangang dokumento para sa mga kristal dahil sa palagay niya nakuha niya ang mga ito mula sa ibang bansa, ngunit isiniwalat ni Alicia na ang mga ito ay ginawa sa loob ng bansa. Tinanong niya siya kung sino ang gumawa ng mga ito para sa kanya, ngunit ipinakita niya sa kanya ang Royal Crest, at napagtanto niyang nagtatrabaho siya para sa hari, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagiging walang galang.
Ginagamit niya ang teleportation stone para magtungo sa royal capital, at nalaman namin na hindi na siya nagtatrabaho para sa hari, ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan ng guard kung sasabihin niya sa kanya ang totoo. Bumisita si Alicia sa isang babae na nagngangalang Miyako, at hiniling sa kanya na bilhin ang kanyang mga kristal. Siniyasat ni Miyako ang isa sa kanila, at ipinakita niya na nagkakahalaga ito ng 10 ginto dahil mayroon itong 10 beses sa karaniwang halaga ng mana. Hindi makapaniwala si Alicia kung gaano ito kamahal, at nalaman niyang mayroon siyang 50 sa mga ito, kaya binili sila ni Miyako sa halagang 500 ginto, ngunit hiniling niya kay Alicia na huwag ibenta ang mga ito sa ibang lugar dahil maaari itong magdulot ng kaguluhan sa kaharian. Gusto niyang malaman kung sino ang gumawa sa kanila, ngunit tumanggi si Alicia na sabihin sa kanya ang tungkol kay Rocky. Kaya't sinubukan niyang gamitin ang kanyang awtoridad bilang isang royal court mage, ngunit pinaalalahanan siya ni Alicia na hindi na siya nagtatrabaho para sa royal family, kaya walang karapatan si Miyako na utusan siya. Nagpa siya siyang sumuko, ngunit sinabihan niya si Alicia na huwag hayaang makarating sa ibang bansa ang kanyang mga kristal at nag-alok na gawing honorary count ang taong gumawa sa kanila. Pagkatapos noon, binisita ni Alicia si Clarice at tinanong siya tungkol kay Rocky, ngunit inihayag niya na kailangan niyang protektahan ang pagiging confidential ng kanyang mga kliyente. Ipinakita sa kanya ni Alicia ang Royal Crest, kaya ibinigay sa kanya ni Clarice ang kanyang mga tala, at hindi siya makapaniwala na binayaran siya ng 200 ginto para sa kanyang trabaho sa konstruksyon. Inihayag ni Clarice na siya ay tinanggal dahil siya ay nagtrabaho ng napakabilis, at sinabi sa kanya ni Alicia na magdeposito ng 500 ginto sa kanyang account, na sinasabi sa kanya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanya. Bumalik si Alicia sa kanyang kampo, ngunit nakakita siya ng isang cabin, at tinanggap siya ni Rocky, at sinabing itinayo niya ito habang wala siya. Nagulat siya na makakagawa siya ng bahay sa loob ng isang gabi, ngunit sa tingin ni Rocky ay hindi ito espesyal dahil lahat ng tao sa kanyang bayan ay ginagawa ito dati. Samantala, nakikita natin si Goldova na nakikipaglaban sa isang halimaw, nagtataka kung bakit hindi niya magagamit ang kanyang apoy, at inutusan niya si Marley na pagalingin siya, ngunit ipinaliwanag niya na ginagamit na niya ang kanyang spell, at ito ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Inutusan niya ang kanilang salamangkero na gumamit ng mahika ng apoy, ngunit ipinahayag niya na hindi niya magagawa, kaya nagsimula silang magtalo, at iniisip ni Vendana na ang kanilang partido ay tiyak na mapapahamak. Sinabi ni Alicia kay Rocky ang tungkol sa alok ni Miyako, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya interesado dahil ayaw niyang magtrabaho sa isang papel na naglalagay sa kanya kaysa sa iba. Sinabi niya kay Alicia na gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa kanya at tinanong siya kung nabayaran niya ang kanyang mga buwis gamit ang perang kinita niya sa pagbebenta ng mga kristal, ngunit ipinaliwanag niya na kumuha lamang siya ng 1 ginto bilang bayad sa handler, at idineposito ang natitira sa kanyang account dahil sa tingin niya ay karapat-dapat siya rito. Hinihiling niya sa kanya na ipagpatuloy ang paghuhukay, at ipinangako niyang gagawin ang kanyang makakaya. Ngunit nagtataka si Alicia kung nakatulog ba siya kagabi, kaya't ibinunyag niya na nakatulog siya ng 6 na oras. Sa palagay niya ay imposible ito dahil dapat ay gumugol siya ng maraming oras sa pagtatapos ng kanilang bahay kagabi, at sinimulan niyang gawin ang matematika. Pero sa tingin niya ay sobra siyang nakatulog dahil 4 na oras lang ang tulog niya kapag kasama niya ang Heroes Party, kaya nangako siyang babayaran niya ang mga dagdag na oras na nagpahinga. Nakahanap siya ng magandang lugar ng pagmimina, na sinasabi sa kanya na makakahanap siya ng isang ore deposit doon, ngunit sinabi niya sa kanya na magmimina siya sa ibang lugar. Tuwang-tuwa siyang makahanap ng topaz at naisipan niyang hilingin kay Rocky na gawing magic crystal ito, ngunit ayaw niyang gamitin ito ng libre. Nagpa siya siyang suriin siya at napagtanto na gumawa siya ng isang malaking lagusan ng pagmimina, na puno ng makinang nalumot. Bigla siyang tumawag sa kanya at sinabi sa kanya na wala siyang nakita kundi mga walang silbing bato. Inilagay niya ang mga ito sa isang kahon, ngunit napansin ni Alicia na mukhang mahal ang mga ito, at sinabi niya sa kanya na tinatawag silang metal. Ibinunyag niya na lahat ng tao sa kanyang nayon ay itinatapon ang mga ito dahil ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga, ngunit alam niya na ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa ginto at platinum dahil napakabihira ang mga ito. Tinanong niya siya kung anong uri ng mineral ang hinahanap niya, kaya ipinahayag ni Rocky na ito ay aurical, at kinikilala niya ito bilang metal ng mga Diyos.
Sa palagay niya ay imposible itong matagpuan sa bundok, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay nasa lahat ng dako, at sinasabi sa kanya na ito ay karaniwang matatagpuan 7 kilometro sa ilalim ng lupa. Napagtanto niya na nagawa niyang maghukay ng ganoon kalalim sa loob lamang ng 8 oras, at ibinunyag niya na napuno pa niya ang baras dahil naisip niyang mapanganib na iwanan itong bukas. Sa tingin niya ay pambihira siya, ngunit nakakakita siya ng liwanag sa dulo ng lagusan, kaya napagtanto niya na hamukay siya sa buong bundok. Pagkatapos ng 2 araw na pagmimina, bumalik sila sa lungsod, at nalaman namin na ang lagusan ay nag-uugnay sa kanilang lungsod sa bayan ng Lord Tehon. Pinahihintulutan ni Alicia ang mga naglalakbay na mangangalakal na dumaan dito kapalit ng bayad sa pagpapanatili, at ginagamit niya ang kita upang mabayaran ang kanyang mga buwis. Habang naglalakad sa paligid ng lungsod, nakita ni Rocky si Vendana, kaya tinanong niya ito kung kasama niya si Goldova, ngunit isiniwalat niya na umalis na siya sa partido. Nalaman namin na gumawa siya ng eksena sa isang restaurant dahil hindi siya natutuwa sa pagkain, at tumanggi siyang bayaran ito, kaya iniulat siya sa mga awtoridad. Tinanong siya ni Vendana tungkol sa kanyang karanasan sa kainan, na inihayag na siya ang nagbigay sa kanya ng reserbasyon, ngunit sinabi niya sa kanya na ang pagkain ay walang halaga kumpara sa luto ni Rocky. Sinabi ni Vendana sa kanya na kinain na nila ang lahat ng pagkain na iniwan niya para sa kanila, kaya sinabi sa kanya ni Goldova na ibalik siya, at ipinangako niyang gagawin ito, ngunit kinuha niya ang kanyang teleportation crystal at tumakas. Nakita niya ang mga sundalo na naghahanap sa kanya, kaya sa tingin niya ay maaaresto siya, at nalaman namin na si Marley ay pinaalis ng simbahan, kaya naniniwala siyang tapos na ang kanilang partido. Sa kasalukuyan, nalaman natin na plano ni Vendana na ilihim ang lahat at sabihin sa lahat na natanggal siya dahil ayaw niyang masangkot si Rocky. Sinabi niya sa kanya na may kilala siyang Atelier Meister na nangangailangan ng tulong sa kanyang workshop at sa tingin niya ay matutulungan siya nito, ngunit hindi kumpiyansa si Rocky sa kanyang mga kakayahan, kaya sinabihan niya itong maniwala sa kanyang sarili at binigyan siya ng mapa. Kaya umalis siya para hanapin ang pagawaan. Nalaman namin na ang mga workshop na kilala bilang Atelier ay gumagawa ng mga mahiwagang bagay para sa publiko. Ang kanilang head ay tinatawag na Atelier Meister, at binigyan siya ng mga espesyal na karapatan para sa pagbuo at pamamahagi ng kanilang mga produkto. Hinanap ni Rocky ang pagawaan at kumatok sa pinto, kaya binati siya ng assistant na nagngangalang Micaela. Sinabi niya sa kanya na ipinadala siya doon ni Vendana, at natutuwa siyang naroon siya upang tulungan sila, na sinasabi sa kanya na pumasok sa loob, ngunit napagtanto niyang kakaiba ang amoy nito, at ibinunyag niya na hindi siya naglinis ng kusina sa loob ng 3 linggo. Tinatawag siya ng kanyang amo, kaya iniwan niya siya sa kusina, at pumasok na siya sa trabaho. Natapos niyang linisin ang lahat sa loob ng 30 minuto at sinimulang hanapin si Micaela, ngunit pumasok siya sa silid ng isang babae. Napagtanto niyang wala itong suot na damit, kaya napahiya siya, sinabi sa kanya na nagsimula siyang magtrabaho doon. Sinabi niya sa kanya na mahahanap niya ang master sa basement, ngunit nakita niya ang isang marka sa kanyang katawan at napagtanto na siya ay isinumpa. Sinuri niya ito at napaansing kinain na siya ng sumpa, kaya hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Sa tingin niya ay hindi siya kumakain ng maayos dahil nasira ang kanyang mga organo, ngunit naririnig niya ang kanyang tiyan na kumakalam, kaya't napagtanto niyang mayroon pa rin itong gana at nagpa siya na magluto ng pagkain para sa kanya. Samantala, ibinenta ni Alicia ang mithril at oraclum na manina ni Rocky para sa kanya, at sinabi sa kanya ni Miyako na nagkakahalaga sila ng 50,000 ginto. Hindi siya makapaniwala na nag-e-exist sila sa mundong ito, at iniisip ni Alicia kung ano ang mangyayari kung malalaman ng lahat ang tungkol sa kanyang kakayahan, kaya sinabi ni Miyako sa kanya na baka subukan nilang tapusin siya, iniisip kung paano niya naitago ang kanyang mga talento sa lahat ng oras na ito. Gusto ni Alicia na maging Atelier Meister siya dahil malilimitahan nito ang kanyang mga kilos para hindi siya mapansin sa publiko, at plano niyang maging bodyguard niya, ngunit alam niyang hindi niya alam kung gaano siya katalento, kaya iniisip niya kung tatanggapin niya ang kanyang mga tuntunin. Bumalik tayo kay Rocky nang makita niya si Micaela kasama ang Meister na si Ophelia. Humingi siya ng paumanhin sa paggamit ng kanyang kusina nang walang pahintulot at sinabi sa kanya na nagluluto siya ng pagkain para sa isinumpang babae, kaya napagtanto ni Ophelia na nakita niya siya.
Hiniling ni Ophelia sa kanya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanya at ibinigay sa kanya ang kanyang sweldo, na sinasabi sa kanya na tapos na siya para sa araw na iyon. Napagtanto niya na nasaruan siya ng loob dahil hindi dapat makita ng mga tagalabas ang babae, at nalaman namin na sinusubukan niyang pabagalin ang kanyang sumpa. Ibinigay niya sa kanya ang pagkain na ginawa ni Rocky para sa kanya, at susubukan niya ito para sa lason, ngunit pinigilan siya ng babae, na sinasabi sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya. Natikman niya ito at binanggit na masarap ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, kaya naisip ni Ophelia na ito ay lason, ngunit sinabi sa kanya ng babae na ayos lang siya, inihayag na ang pagkain ay nagpagaling sa kanya, at napagtanto nila na ang marka ng sumpa ay nawala. Nakita namin ang lalaking naglagay ng sumpa sa babae, at hindi siya makapaniwala na nasira ang kanyang spell. Nag-aalok siya na ilagay muli ang sumpa sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang amo na kailangan niyang masawi sa lalong madaling panahon. Bumisita si Ophelia sa tindahan ni Miyako at sinabi sa kanya na kailangan nilang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Binanggit ni Miyako na mapagkakatiwalaan nila si Alicia, kaya ipinakilala ni Ophelia ang kanyang sarili at ipinakita sa kanila ang babae. Lumuhad sila habang nakikita nila siya dahil kinikilala nila siya bilang ikatlong prinsesa na si Lizel, at ibinunyag ni Ophelia na siya ay isinumpa. Sa palagay niya ay may nagtangkang pumaslang kay Lizel dahil siya ang nag-iisang anak ng hari sa isang prinsesa mula sa Gurumok Empire, na isang kalapit na bansa sa kanilang silangan, kaya siya ay isang simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa, at ang pagpaslang sa kanya ay masisira ang kanilang relasyon. Natuwa si Miyako na okay na siya at nangakong tutulungan siyang mahanap ang taong nagtangkang pumaslang sa kanya, ngunit nagtataka siya kung paano sinira ni Lizel ang napakalakas na sumpa, kaya ibinunyag niya na iniligtas siya ni Rocky, at hindi makapaniwala sina Miyako at Alicia. Naglabas si Miyako ng isang listahan ng mga sospek at nabanggit na ang una ay isang general na nagngangalang Sinuva, habang ang pangalawa ay ang Bishop Kristen. Ang pangatlo niyang sospek ay ang stepmother ni Lizel na si Donna, at sa tingin ni Lizel ay pinakialaman niya ang mga anti-curse word sa Royal Palace para isumpa siya ng assassin, ngunit sa tingin ni Alicia at Ophelia ay magagawa iyon ng ibang mga sospek dahil may access din sila sa palasyo. Ipinaliwanag ni Ophelia na 15 taong gulang pa lang si Lizel, kaya kailangan niyang umalis sa palasyo para magsanay sa loob ng 1 taon, at iminumungkahi ni Ophelia na lumikha ng isang atelier kung saan maaari siyang sumailalim sa kanyang pagsasanay. Alam nilang titingnan ng salarin ang kanilang meister at iisipin na dapat silang pumili ng isang taong hindi kilala ng publiko ngunit kwalipikado para sa posisyon. Ipinakita sa kanila ni Alicia ang kristal na ginawa ni Rocky, at hindi makapaniwala si Ophelia na siya ang gumawa nito dahil out of this world ang kalidad nito. Bumalik si Rocky sa pagawaan, ngunit sinabi ni Micaela sa kanya na sarado ito dahil umalis si Ophelia kahapon, kaya napagtanto niya na hindi siya makakapagtrabaho doon, iniisip kung ito ay dahil nabaliw na naman siya. Nagsimula siyang kumain sa isang restaurant kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga adventurer na nag-uusap tungkol sa kanilang quest. Napagtanto niya na hindi nila ito makumplito dahil wala silang porter, kaya nagboluntaryo siyang magtrabaho para sa kanila, na sinasabi sa kanila na siya ay isang kaay-lahilakbot na mandirigma, ngunit maaari niyang dalhin ang kanilang mga bagahe para sa kanila. Ang isa sa kanila ay nag-iisip na hindi siya mabubuhay bilang kanilang porter, ngunit sinaktan siya ng kanyang kapatid, at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang walang galang na pag-uugali. Ngunit sinabi niya na ang trabaho ay hindi magiging madali dahil sila ay manghuhuli ng mga bakal na golem na tumitimbang ng higit sa 200 kilogram. Sinabi niya sa kanila na kakayanin niya ito at binanggit na handa siyang patunayan ito sa pamamagitan ng pag-angat sa kanila. Binuhat niya ang kanilang pinuno, at nagulat sila sa kanyang lakas, ngunit iniisip ng kanilang mandirigma na hindi niya ito mabuhat dahil tumitimbang siya ng higit sa 100 kilo. Ngunit madali rin siyang binuhat ni Rocky, at sa tingin ng lahat ay kahanga-hanga siya. Nagsimulang magtrabaho si Rocky para sa partido, at ipinakilala ng mandirigma ang kanyang sarili bilang Carlo, na inihayag na ang kanyang espada ay halos para sa palabas dahil mas gusto niyang makipaglaban sa kanyang mga kamao. Ipinakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang si Danzel, at nabanggit niya na siya ay isang samurai, habang sinasabi ng kanilang ranger kay Rocky na tawagan siyang Shina.
Ang kanilang partido ay tinatawag na Sakura, at inihayag ni Carlo na isang porter ang dating nagtatrabaho para sa kanila ngunit siya ay nagkasakit, at sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng 1 linggo. Nagpasalamat si Rocky sa pagkuha sa kanya, ngunit tinatawanan lang siya at sinabing umaasa sila sa kanya. Papasok na sila sa isang kuweba, ngunit biglang nahuli si Rocky ng slime, at sinabihan siya ni Sheena na sirain ang core nito. Kaya't sinubukan niya itong tusukan, ngunit hindi niya mabutas ang katawan nito at nauwi sa pagtusok sa sarili. Pinaslang niya ito para sa kanya at nabanggit na siya ang pinakamasamang manlalaban na nakita niya, ngunit sinasabi sa kanya ng lahat na huwag mag-alala dahil gagawin nila ang pakikipaglaban para sa kanya. Kaya't napagtanto ni Rocky na hindi sila katulad ng partido ng mga bayani dahil hindi sila napupuot sa kanya sa pagiging mahina. Naglalatag si Sheena ng makinang nalumot upang lumiwanag ang kuweba, at nakakita sila ng dumi ng goblin. Napansin niya na mukhang sariwa ito, kaya sa palagay niya ay nasa loob pa rin ang mga goblins, ngunit sinabihan ni Carlo si Rocky na huwag mag-alala dahil ang mga goblins ay hindi match sa kanila, at sinabing maaari lang silang umatras kung sila ay nalampasan. Nakarating sila sa isang makitid na daanan kung saan may nakita silang goblin, at tinawag nito ang mga kakampi nito, kaya agad itong pinutol ni Denzel. Ngunit napagtanto nila na hindi mabilang na mga goblins ang lumalapit mula sa magkabilang panig, kaya kailangan nilang lumaban sa kanilang paraan. Nakahanap si Rocky ng isang nakatagong daanan, at sinabi sa kanya ni Sheena na kailangan nilang maghanap ng labasan, ngunit bigla niyang isinara ang pinto. Ipinaalala niya sa kanya na nasa labas pa rin sina Denzel at Carlo, ngunit sinabi sa kanya ni Carlo na imposibleng makatakas mula sa mga goblins, kaya bibili sila ng oras para sa kanya habang naghahanap siya ng paraan. Gusto niyang lumaban sa tabi nila, ngunit sinabi sa kanya ni Sheena na haadlang lang siya dahil kahit isang slime ay hindi niya kayang talunin. Napagtanto niya na gusto rin itong lumaban ngunit ayaw nitong mawalan ng saysay ang kanilang sakripisyo, at sinabihan siya ni Carlo na alagaan siya. Sinabi niya na wala siyang pinagsisisihan, iniisip na isang karangalan ang masawi sa pagprotekta sa kanyang kapatid, at binanggit ni Denzel na handa siyang masawi para sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan ni Sheena si Rocky na huwag mag-alala dahil tiwala siyang makakaligtas sila, at nag-spread siya ng makinang nalumot para lumiwanag ang silid, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang bakal na dragon na golem na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Tumungo muna tayo kay Alicia habang inaakay niya si Lizel sa tavern kung saan tinutuluyan ni Rocky, pero sinabihan niya siyang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya nagpa siya si Lizel na magpanggap na ordinaryong babae lang siya. Tumungo sila sa kanyang silid ngunit napagtantong wala siya roon, at sinabi sa kanila ni Vendana kung nasaan siya, ngunit nawala siya bago siya makita ni Alicia. Sa tingin niya ay maaaring ito ay isang bitag, ngunit alam niya na ang kuweba ay puno ng mga goblins, kaya sinabi niya kay Lizel na manatili doon habang sinusuri niya ito. Ngunit nagpa siya si Lizel na sumama sa kanya, na sinasabi sa kanya na alam niya kung paano protektahan ang sarili sa pamamagitan ng mahika. Tumungo sila sa kuweba, at nakita ni Lizel ang mga bakas ng paa ni Rocky, kaya sinundan niya sila, ngunit nawala ang mga yapek, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang mapahusay ang kanyang pandama. Iniisip ni Alicia na ginagamit niya ang kanyang pinahusay na pandinig para hanapin siya, ngunit sinimulan niyang amuhin ang mga dingding at makita siya sa pamamagitan ng kanyang amoy. Nagtataka si Alicia kung paano niya ito nagawa dahil kailangan niyang makipag-close sa kanya bago niya ito maamoy, at may naririnig siyang nag-aaway. Kaya sinabihan siya ni Alicia na maghintay doon, at binigyan siya ni Lizel ng buff na nagpapalakas sa kanyang pisikal na kakayahan. Nakipaglaban sina Carlo at Denzel laban sa mga goblins, ngunit nagulat sila nang makita si Alicia, na nagsimulang putulin ang mga goblins. Bumalik tayo kay Sheena habang siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa dahil sa tingin niya ay hindi sila mabubuhay. Sinabi niya kay Rocky na sasalakayin sila ng golem kung susubukan nilang tumakas, at nagsimula siyang umiyak dahil sa tingin niya ay isinakripisyo ni na Carlo at Denzel ang kanilang mga sarili para sa wala. Ngunit sinabi ni Rocky sa kanya na siya na ang bahala sa Dragon Golem, at sa tingin niya ay wala siyang laban dito, ngunit naiiwasan niya ang mga pag-atake nito at tinamaan ang mga mahihinang punto nito, na naging sanhi ng pagkawasak ng katawan nito. Hindi siya makapaniwala na natalo niya ito, ngunit sinabi ni Rocky sa kanya na sanay na siya sa pagmimina ng mga bakal na golem.
Si Alicia ay sumabog sa pintuan, nagtataka kung ano ang nangyari, kaya sinabi sa kanya ni Sheena na dinaig niya ang Dragon Golem, at tuwang-tuwa siyang makita siya, na sinasabi sa kanya na tulungan ang iba. Ngunit sinabi niya na sila ay buhay pa, na sinasabi sa kanya na sila ay nasugatan ngunit ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib. Naalala niya na narinig niya ang isang alamat tungkol sa isang lalaking walang talento sa pakikipaglaban ngunit may kakayahan sa pagmimina, at natalo niya ang isang golem dragon na may lamang karit. Akala niya imposible, ngunit sinabi ni Lizel kay Rocky na kamangha-mangha siya. Sinabi ni na Carlo at Danzel kay Alicia kung paano sila nakarating doon at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Sinabi niya na kailangan nilang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga bago sila bumalik, na sinasabi kay Rocky na gagawa sila ng bagong atelier at magtatrabaho siya bilang kanilang head adventurer. Inaanyayahan siya nito na magtrabaho kasama niya, ngunit nabanggit niya na nagtatrabaho pa rin siya sa Sakura, kaya sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanila at tanggapin na lang ang alok. Binanggit niya na ang atelier ay mangangailangan ng mga manggagawa, kaya tinanong niya sila kung gusto nilang magtrabaho doon, at tinanggap nila ang kanyang alok. Sinabi niya kay Rocky na dapat nilang masuri ang kanyang kakayahan kapag bumalik sila, at nasasabik siyang makita ang kanyang mga resulta. Nakita namin si Miyako sa workstation, at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Rocky, na sinasabi sa kanya na susuriin niya ang kanyang mga kakayahan. Sinabi niya na nakita niya ang kanyang mahiwagang kristal, kaya gusto niya itong makita ng personal. Nang gabing iyon, nagdiwang si Rocky kasama ang Sakura habang tinatalakay ni Miyako at Alicia ang kanyang mga resulta ng pagsusulit. Nalaman namin na sinabi sa kanya ni Miyako na ang kanyang mga kasanayan ay halos nasa B at C na ranggo, ngunit ang mga ito ay talagang triple S na ranggo, at mas marami pa siyang mana kaysa sa kanya. Naisip ni Alicia na dapat nilang gawin siyang master, at sinabi sa kanya ni Miyako na maswerte sila dahil siya ang sumubok sa kanyang kakayahan. Sa palagay niya ay magkakaroon ng kaguluhan kung malalaman ng lahat ang tungkol sa kanyang mga resulta ng pagsusulit, ngunit napagtanto nilang nakikinig si Clarice sa kanila, at nagkunwari siyang wala siyang narinig. Nakita namin si Rocky kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang karwahe, habang nagsasabi si Lizel na walang teleportation stones sa kanilang destinasyon. Nalaman namin na papunta sila sa Frontier Town, na dating base militar sa hangganan ng Demon's Land, at plano nilang magsimula ng atelier doon. Sa tingin ni Carlo maswerte ang kanilang partido na maging bahagi ng kanilang plano, at sinabi ni Alicia sa kanila na isinasaalang-alang niya ang kanilang mga kakayahan bago sila ay recruit. Ngunit walang tiwala sa kanya si Sheena, at determinado siyang protektahan sina Carlo at Danzel sakaling may mangyari. Nakarating sila sa bayan, at ipinahayag ni Rocky na nagtrabaho siya sa pag-aayos ng mga pader noon, ngunit siya ay tinanggal pagkatapos ng 3 araw. Nagtataka siya kung bakit hindi sila umunlad pagkatapos niyang umalis, kaya sinabi ni Alicia na maaaring nagsimula silang gumamit ng ibang diskarte. Dinala niya ang lahat sa isang bakanteng lote at sinabihan silang magsisimula sila ng isang atelier doon, ngunit iniisip ni na Carlo at Danzel kung ano ang dapat nilang gawin dahil wala naman doon. Kaya sinabi niya sa kanila na maghintay sa dulo hanggang sa matapos ang atelier. Tinanong si Rocky kung kaya niya itong itayo ng mag-isa. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito matatapos sa isang araw. Hindi na nagulat sina Carlo at Danzel dahil alam nilang imposible, pero binanggit niyang kaya niya ito sa 3. Kaya sa tingin nila siya ay baliw, ngunit sinabi sa kanya ni Alicia na maglaan ng kanyang oras, na sinasabing ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mga materyales na kailangan niya. Kaya binigyan niya siya ng listahan ng mga bagay, at nangako siyang ibibigay ang lahat ng iyon sa loob ng 2 araw. Nakita namin si Alicia na nakikipag-usap sa iba pa sa inn, at nagpa siya si Sheena na sabihin sa lahat ang tungkol sa nangyari sa kuweba. Binanggit niya na nagmina si Rocky ng isang Iron Dragon Golem para talunin ito, at tinanong niya si Alicia tungkol sa kanya, na sinasabi sa kanya na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang grupo. Kaya't inihayag niya na siya ay isang adventurer na dating naglilingkod sa maharlikang pamilya, at ipinakita ni Lizel sa kanila ang kanyang royal crest, na sinasabi sa kanila na siya ang 3 prinsesa ng kaharian. Ngunit sinabi niya sa kanila na tretuhin siya ng normal dahil kasalukuyang itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nagtataka si Sheena kung si Rocky ay mula rin sa maharlikang pamilya, ngunit sinabi sa kanya ni Alicia na hindi siya isang maharlika, na binanggit na wala silang ideya kung sino siya.
Sinabi niya sa lahat na wala ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit ang iba pa niyang kakayahan ay pawang Triple S rank, at namangha si Carlo dahil bihira ang mga kasanayan sa ranggo ng Triple S kaya nagdududa ang mga tao sa kanilang pag-iral. Ngunit ibinunyag ni Alicia na hindi niya alam kung gaano siya kagaling, at itinatago nila sa kanya ang kanyang tunay na ranggo. Binanggit niya na siya ang Atelier Meister nila, ngunit inilihim nila sa kanya ang lahat dahil sa tingin nila ay hindi siya maniniwala sa kanila kung sasabihin nila sa kanya ang tungkol sa kanyang mga talento. Idinagdag niya na maaaring samantalahin siya ng mga tao kung malalaman ng lahat ang tungkol sa kanyang Triple S rank skills, ngunit sa palagay ni Sheena sina Alicia at Lizel ang nagsasamantala sa kanya. Binanggit niya na hindi na niya kaya, ngunit pinigilan siya ni Carlo, at sinabihan ni Denzel si Alicia na magpatuloy. Inihayag ni Lizel na sinira ni Rocky ang kanyang sumpa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pagkain, at sinabi ni Alicia na may mga taong gustong tapusin siya. Ibinunyag niya na nagpa siya silang magsimula ng isang atelier sa hangganan ng bayan upang alisan ng takip ang kanilang kaaway, ngunit binanggit ni Lizel na walang alam si Rocky tungkol dito, na sinasabi sa kanila na hindi niya alam na siya ay isang prinsesa. Binanggit ni Alicia na siya ay masyadong dalisay at inosente, kaya gusto niya itong protektahan, at si Lizel ay humingi ng tulong sa kanila. Sinabi ni Denzel na hindi sila obligadong sumunod sa mga royal dahil adventurer lang sila, ngunit kinikilala nila si Rocky bilang kanilang kasama, kaya nagpa siya silang protektahan siya. Ngunit sinabi ni Sheena na wala silang alam tungkol sa kanya, at naiintindihan ni Alicia ang kanyang nararamdaman, na inihayag na nakilala niya lamang siya 6 na araw ang nakalipas. Nagulat ang lahat nang marinig ito, at sinabi ni Sheena na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Bumisita siya kay Rocky at hindi makapaniwala kung gaano kalaki ang nagawa niya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa siya tapos. Tinanong niya siya kung ginawa niya ang lahat ng mag-isa, kaya sinabi ni Rocky sa kanya na ginamit niya ang kanyang B-rank na kasanayan sa pagmimina para gawin ito, ngunit alam niyang mas mataas ang kanyang ranggo kaysa doon. Sinabi ni Sheena sa kanya na siya ay kamangha-mangha, ngunit sa palagay ni Rocky ay hindi siya espesyal, na sinasabi sa kanya na siya ay nagtatrabaho ng mas mabagal kaysa sa karaniwan. Tinanong niya siya kung naiinis siya dahil pinapagawa nila sa kanya ang lahat ng trabaho, ngunit ipinaliwanag niya na masaya siya dahil akala ng lahat sa huling partido niya ay wala siyang silbi, na sinasabi sa kanya na natutuwa siyang maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa isang tao. Napagtanto ni Sheena na tama si Alicia tungkol sa kanya, kaya nagpa siya siyang tumulong na protektahan siya. Pagkatapos nito, nakita namin si Denzel na nakikipag-usap sa kanyang impormante na nagkwento sa kanya tungkol sa isang lalaking nagngangalang B-Boy. Sinabi niya na siya ay tumatanggap ng mga pakikipagsapalaran mula sa mga kontrabida, at kilala siya sa pagsira ng mga partido, na sinasabi kay Denzel na ang kanyang partido ang susunod na target. Sa palagay niya ay kinuha siya ng isang karibal na partido, at ibinigay niya kay Denzel ang mga detalye ng kanyang pagsisiyasat. Nakita namin si B-Boy sa isang bar, at sinabi niya na hindi niya inaasahan na mabubuhay ang Sakura Party, ngunit alam niyang nagtatrabaho sila ngayon sa isang prinsesa. Sa tingin niya ay maaari siyang kumita ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsira sa kanila, ngunit napagtanto niyang nasa likuran niya si Denzel, kaya natarante siya at tumakbo palayo. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Denzel ang tungkol sa kanya, ngunit bigla siyang natapilok sa isang lubad, at nilapitan siya ni Denzel, alam niyang siya ang nagdala sa kanila sa mga goblins. Binyantaan siya nito gamit ang kanyang espada at sinabing puputulan niya siya kapag may ginawa siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit iniligtas niya siya at iniwan siya sa eskinita. Nakita namin na ang impormante ay si Vendena, at sinabi niya na gusto niyang tapusin ni Denzel si B-Boy dahil sa tingin niya ay magiging hadlang ito sa hinaharap, ngunit nakita niyang kinukuha siya ng mga lalaki, at alam niyang mula sila sa grupong tinatawag na Phantom, na nagtatrabaho para kay Miyako. Bigla siyang nakatanggap ng isang liham, na pagtantong tungkol ito kay Marley, at nagpa siya siyang pumunta sa bayan ni Rocky. Tinapos ni Rocky ang atelier, at hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan kung gaano ito kaganda, nagtataka kung paano niya ito natapos sa loob ng 3 araw. Ipinakita niya ang mga ito sa paligid, at tinanong siya ni Alicia tungkol sa aparato sa lugar ng pag-iimbak ng tubig, kaya ipinahayag niya na ito ay isang makina na lumilikha ng tubig, na sinasabi sa kanya na ginawa niya ito gamit ang sapphire na ibinigay niya sa kanya.
Dinala niya ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto, na inihayag na inayos niya ang kanilang mga higaan gamit ang mga balahibo ng Griffin, at sinabi ni Lizel na nakakamangha ang amoy nito. Tinitingnan nila ang silid ng Atelier Meister, at nagtataka si Rocky kung kailan darating ang Meister, kaya ipinaliwanag ni Alicia na hindi siya darating sa lalong madaling panahon. Tinanong si Rocky kung saan ang kanyang silid, ngunit naalala niya na sa kusina na lang siya matutulog dahil siya ang namamahala sa mga gawain. Sinabi nila sa kanya na huwag gawin iyon at kinumbinsi siya na matulog sa silid ng Atelier Meister, ngunit ipinangako niyang aalis sa sandaling dumating ang Meister. Tinanong siya ni Alicia kung maaari siyang maglagay ng mga hadlang upang maiwasan ang mga sumpa, ngunit binanggit niya na hindi niya magagawa, kaya naglagay siya ng mga anti-curse na anteng-anteng sa paligid ng silid ni Lizel. Bigla siyang lumabas at nalaman niyang gusto niyang bisitahin siya ni Rocky, ngunit sinabihan siya ni Alicia na maging mahinhin upang hindi niya ito suruan. Kinabukasan, naghahain si Rocky ng almusal para sa lahat, at sinabi ni Alicia na para siyang perpektong may bahay. Iniisip ng lahat na masarap ang kanyang pagkain, ngunit nagtataka siya kung saan siya nagpunta, kaya sinabi sa kanya ni Lizel na nililinas niya ang mga marka na nakita niya sa mansyon. Nagmamadaling hinanap siya ni Alicia, ngunit napagtanto niyang natanggal na niya ang mga markang nilikha ng mga talismans, kaya nahulog siya sa kawalan ng pag-asa, ngunit sinabi niya sa kanya na maaaring may gumuhit sa kanila upang makuha ang atensyon ni Lizel. Agad siyang naniwala sa kanya, ngunit nagtataka siya kung paano niya mapoprotektahan si Lizel dahil hindi niya ito papayagang malaman ang tungkol sa mga assassin, at wala na siyang talismans. Nakita natin si Marley kasama si Bishop Kristen, na nagsabi sa kanya na nagpa siya ang simbahan na itiwalag siya dahil masama na ang reputasyon ng Dragon's Fang Party. Sinabi niya sa kanya na wala siyang ginawang mali, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan nilang alisin siya upang maprotektahan ang reputasyon ng simbahan. Nalungkot siya nang marinig ito dahil marami na siyang nagawa para sa simbahan, ngunit alam niyang isa itong mahusay na salamangkero, kaya nagpa siyang bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi ni Kristen na ang kanyang mga kasalanan ay patatawarin kung siya ay makatapos ng isang gawain para sa mga ito, na sinasabi sa kanya na siya ay maging isang priestess kung siya ay magtagumpay. Binibigyan niya siya ng alak mula sa Gurumok Empire, ngunit kapag ininom niya ito, bigla siyang sinumpa, at inutusan niya itong tapusin si Lizel. Ibinunyag niya na ang alak ay nolison kaya ang kanyang katawan ay hindi maaaring tumanggap ng anuman maliban sa tubig, na sinasabi sa kanya na masasawi siya sa gutom pagkatapos ng isang buwan, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay pagsubok lamang, na sinasabi sa kanya na siya ay mapapalaya mula sa kanyang pagdurusa kung siya ay magtagumpay. Kaya tinanggap niya ang gawain, ngunit nagising siya sa isang kakaibang silid at nakita ang isang demon lord na nakatitig sa kanya. Bumalik tayo kay Alicia habang nagtataka siya kung bakit hindi pa rin sinusumpa ng kanilang mga kaaway si Lizel dahil wala silang anumang bagay na paprotektahan sila mula sa mga sumpa, ngunit sa tingin niya ay hindi ito mahalaga dahil naiset up na ni Miyako ang kanyang web sa lungsod, kaya malalaman nila kaagad kung may susubukan ang kanilang mga kaaway. Natutuwa si Alicia sa cake na ginawa ni Rocky para sa kanila, at sinabi ni Lizel sa kanya na ang kanyang mga pagkain ay palaging ang pinakamahusay, na humihiling sa kanya na gumawa ng pagkain para sa kanya kung sakaling masumpa siya muli. Ngunit sinabi ni Rocky sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon, at nakita namin ang isang salamangkero na sinusubukang sampain si Lizel, ngunit siya ay nalilito nang bigla siyang kumikinang. Ibinunyag ni Rocky na ang mansyon ay sumasalamin sa mga sumpa, ngunit binago niya ito upang ito ay magpakinang lamang sa caster. Umalis si Alicia para sabihin kay Miyako ang tungkol dito, at niyaya niya si Lizel na mamili, ngunit sinabi nitong hindi siya makakalabas ngayon. Nakikita namin si General Alfred sa Western Wall habang sinasabi niya sa kanyang bise-general na si Jerick na pakiramdam niya ay aatakihin na sila ng mga halimaw. Sinabihan siya ni Jerick na huwag mag-alala dahil naayos na ang mga pader. Nahanap ng Phantom ang salamangkero na nagtangkang sampain si Lizel, at ipinakita nila ito kay Miyako. Iniisip ni Ophelia na pinaslang siya ng kanyang mga kaalyado dahil ibibigay ng kanyang ilaw ang kanilang lokasyon, ngunit nagtataka si Alicia kung bakit kumikinang pa rin siya dahil sawi na siya. Kaya ipinaliwanag ni Ophelia na ito ay dahil ang sumpa na reflector ni Rocky ay nalulupig, sa pag-aakalang matutulungan niya silang lutasin ang lahat kung siya ay lubos na makikipagtulungan sa kanila, ngunit ayaw ni Alicia na malagay siya sa panganib.
Nangako si Miyako na aasikasuhin ang investigasyon, ngunit bigla nilang narinig ang pagtunog ng kampana ng bayan, at nakita ni Alicia ang isang hukbo ng mga kalansay na papalapit, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumaban hanggang sa kasawian habang si Jeric ay inilikas ang mga sibilyan. Nalaman ni Miyako ang tungkol sa pag-atake, kaya siya ay nag-alala, ngunit ang mga kalansay ay nawala habang papalapit sila sa dingding. Nagtataka si Jeric kung ano ang nangyayari, at ibinunyag ni Alfred na hindi niya alam, ngunit naalala niya na ang pader ay ginawa ni Rocky. Nakita namin si Marley kasama ang demonyo na nagsabi sa kanya na ang mga kalansay ay nabura, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mahika upang ipatawag ang susunod na wave. Hindi siya makapaniwala na nakipagkasundo si Kristen sa demonyo para tapusin si Lizel, na pagtanto niyang niloko siya ng simbahan. Ibinunyag ng demonyo na sila ay nasa Lepeta Ruins, na isang perpektong lugar para sa pagpapatawag ng mga halimaw, ngunit alam niya na ang kanyang magic power ay limitado, kaya sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang kaluluwa bilang panggatong. Sa mansyon, sinabi ni Alicia kay Rocky na ang lungsod ay napapalibutan ng mga halimaw, at nag-aalala si Lizel sa iba dahil umalis sila para manghuli ng mga troll. Alam ni Alicia na ang mga halimaw ay nagmumula sa mga guho ng Lepeta, at sa palagay niya ay mahihirapan ang mga kabalyero na makabuo ng isang diskarte dahil sila ay napakarami. Sinabi niya na ang mga kalansay ay agad na nalulupig kapag hinawakan nila ang kanlurang pader, na pagtanto na ito ay salamat kay Rocky, ngunit sa palagay niya ay maaaring masira ang mga ito kung ita-target nila ang mga pader na hindi niya ginawa, at gumawa siya ng isang plano. Sinabihan niya si Rocky na manatili kay Lizel habang kiniklear niya ang mga guho, ngunit gusto niyang sumama sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na ito ay masyadong mapanganib dahil may mga halimaw sa labas ng dingding. Nalungkot si Rocky nang marinig ito, ngunit sinabihan siya nito na protektahan si Lizel dahil baka susundan siya ng taong gumuhit ng mga marka. Malapit ng matabyunan ang silangan at timog na pader, ngunit ipinakilala ni Alicia si Alfred sa kanyang mga kasama, sinabi sa kanya na si Lizel ay nasa lungsod, kaya naisipan niyang utusan ang kanyang mga sundalo na protektahan siya. Pero sinabi sa kanya ni Miyako na okay lang dahil nandyan ang intelligence squad niya para protektahan si Lizel. Sinabi ni Alicia na mayroon siyang plano, na sinasabi sa mga kabalyero na kumilos bilang mga decoy upang siya ay magtungo sa mga guho at pigilan ang mga halimaw mula sa pagpapakita. Sa palagay niya ay masyadong walang ingat ang kanyang plano, ngunit sinabi sa kanya ni Ophelia na mayroon silang lihim na sandata, kaya nagpasya siyang sumama sa kanilang plano. Ngunit binanggit niya na gusto niyang sumali sa kanila, na sinasabi sa kanila na pangungunahan ni Jeric ang decoy squad upang itaboy ang mga halimaw. Ngunit nag-aalala si Jeric para sa kanya. Napansin niyang mapanganib din ang pagiging decoy, kaya pinainom siya ni Jeric at sinabi sa kanya na karaniwan nilang iniinom ang tasa bilang panghuling palm, ngunit sa halip ay ibinuhos niya ito, na sinasabi sa kanya na pareho silang mabubuhay at uminom ng magkasama pagkatapos nilang umuwi. Tumungo si Alicia sa gate, at nakita namin na puno ito ng mga kalansay, ngunit naghagis siya ng mahiwagang kristal na nagpapadalisay sa lahat ng ito sa isang iglap. Hindi makapaniwala ang lahat kung gaano ito kalakas, at sinabi niya kay Alfred na dapat silang lumipat habang may pagkakataon pa sila. Kaya umalis si Jeric kasama ang kanyang mga tauhan upang ilayo ang mga halimaw habang nagmamadali sina Alicia at Alfred sa mga guho. Bumalik tayo kay Rocky habang sinusubukan niyang gumawa ng mas maliit na kopya ng espada ni Denzel, ngunit hindi siya masaya sa resulta, sa pag-aakalang mababaw lang ang kalidad nito. Binisita siya ni Lizel at nakita niya ang espada, kaya sinabi niya sa kanya na ito ay puno ng mahika upang makapag-activate siya ng spell sa pamamagitan ng paghawak ng talam sa kanyang ulo. Sa tingin niya ay maganda ito, kaya sinabi ni Rocky sa kanya na maaari niyang makuha ito, ngunit tinanong niya ito kung may aatake sa kanya. Inamin niya na sila ni Alicia ay nagkakaproblema dahil sa kanya, na sinasabi sa kanya na ang kanilang mga kaibigan ay itinataya ang kanilang buhay upang maabot ang mga guho kung saan nagtatago ang mga kaaway. Naalala niya na si Goldova ay gumuhit noon sa mga guho na iyon, sa pag-aakalang ito ang perpektong lugar para sa mga taong mahilig gumuhit sa mga dingding, kaya naniniwala siyang ang kalaban ay ang parehong tao na gumuhit ng mga marka sa mansyon. Binanggit niya na masyado siyang mahina para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, at natarante si Lizel nang marinig ito, tinanong siya kung mahalaga siya sa kanya.
Ngunit sinabi niya sa kanya na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay mahalaga, at siya ay malungkot dahil hindi niya sila matutulungan habang sila ay nakikipaglaban. Sinabi ni Lizel na ganoon din ang nararamdaman niya, kaya napagtanto niya na nakakaramdam din siya ng kawalan ng lakas, at sinabi niya sa kanya na dapat nilang tulungan ang iba na linisin ang mga guho. Nakikita natin na napapalibutan sina Alicia at Alfred ng mga halimaw, at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, iniisip na may masamang mangyayari. Pinutol niya ang mga halimaw, ngunit napansin niyang napakarami nila kahit na hinayla ni Jeric ang karamihan sa kanila. Alam niyang ginagamit niya ang mga mahiwagang kristal para alisin ang mga ito dahil nakakita siya ng mga kislap ng liwanag sa kakahuyan, ngunit napagtanto niyang nauubusan na siya ng mga kristal. Nasugatan si Alfred at pinalibutan siya ng mga halimaw, ngunit biglang dumating ang partidong Sakura upang iligtas sila. Binanggit ni Sheena na natagpuan niya ang mga guho, kaya gumamit si Alicia ng mahiwagang kristal upang i-clear ang isang landas. Agahanda silang pumasok sa mga guho, at binigyan ni Alicia ng potion si Alfred na ginawa ni Rocky, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ngunit biglang lumabas ang mga halimaw mula sa mga guho, kaya hinarap sila ng Sakura, at sinabihan ni Sheena si Alicia na mag-ingat. Pumasok siya sa mga guho kasama si Alfred at pinutol ang mga zombie sa kanilang dinadaanan habang hinahanap nila ang taong tumatawag sa mga halimaw. Samantala, si Marley ay nauubusan na ng magic power, kaya sa tingin niya ay malapit na siyang masawi, ngunit nakita ng demonyo si Jeric na gumagamit ng kristal para talunin ang kanyang mga allopiers habang hinahanap siya ni Alicia at Alfred sa mga guho, kaya nagpasya siyang harapin sila. Nakikita nila ang mga halimaw na nagpapakita, kaya napagtanto nila na natagpuan na nila ang pinagmulan, at si Alicia ay gumagamit ng isang kristal upang mapuksa ang mga ito, ngunit ang demonyo ay biglang nagpakita, at napagtanto nilang siya ang amo na nagpapatawag sa mga halimaw. Sinubukan ni Alicia na dalisayan siya ng isang kristal, ngunit hindi ito gumana, at sinabi niya sa kanila na siya ay immortal. Inatake siya ni Alfred, ngunit agad siyang nag-regenerate, at nakita namin na ginagamit niya ang magic ni Marley para palakasin ang kanyang katawan. Sinabi niya na siya ay nakulong dahil sa magic circle at sa tingin niya ay imposibleng burahin ito. Inihayag niya na pinapanood niya ang lahat ng lumalaban, at ipinakita niya kung paano nakikipaglaban ang kanyang mga tauhan laban sa mga halimaw. Sinabi ni Alfred na hinding-hindi sila matatalo sa demonyo, ngunit bigla siyang nagpatawag ng higit pang mga kampan at binanggit na sisirain nila ang gate, na sinasabing aalisin nila ang Sakura. Sa pag-alis nila sa mga guho, sina Alicia at Alfred ay sumugod sa kanya at hiniwa nila ang kanyang ulo, ngunit napagtanto nilang buhay pa siya, at nagbanta siyang tatapusin ang lahat. Kaya nahulog si Alicia sa kawalan ng pag-asa sa pag-aakalang imposibleng talunin siya. Sa tingin ni Marley ay tapos na ang lahat para sa kanya dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon, at napapansin niyang nami-miss na niya ang luto ni Rocky. Sinimulan niyang marinig ang boses nito, sa pag-aakalang siya ay naghahalusinate, ngunit isang butas ang biglang nagpakita sa lupa, at siya ay lumabas mula rito. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon, at napagtanto niyang kasama niya si Lizel, kaya sa tingin niya ay dapat niyang malaman ang tungkol sa planong pagpaslang sa kanya. Ibinunyag niya na siya ay itiniwalag sa simbahan, at sinabi niya sa kanya na si Bishop Kristen ang nasa likod ng lahat, ngunit tinanong niya siya kung nagsusulat ba siya sa mga dingding upang mailabas ang kanyang pagkadismaya, at sinabi sa kanya na nag-iwan pa siya ng malaking marka sa sahig. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito, kaya nalilito siya. Tinanong niya ito kung saan niya mahahanap si Alicia, kaya ibinunyag ni Marley na nasa itaas siya, at hahanapin siya nito, ngunit pinigilan siya ni Lizel, sinabihan siyang linisin ang marka sa sahig habang hinahanap niya si Alicia. Sinabi niya sa kanya na mapanganib na pumunta ng mag-isa, ngunit binanggit ni Lizel na maaari niyang protektahan ang kanyang sarili gamit ang espada na ibinigay niya sa kanya. Nagulat si Marley na hinahayaan niya itong mag-isa, at naghahanda siyang linisin ang sahig, ngunit sa tingin niya ay tulala siya dahil imposibleng maalis ang magic circle. Ngunit nawala ito habang nagpupunas siya ng sahig, at hindi siya makapaniwala, nagtataka kung paano niya nabasag ang magic circle. Napagtanto ng demonyo na hindi na naghihilom ang kanyang mga sugat, kaya kumuha si Alicia ng kristal para tapusin siya, ngunit pinigilan niya ito at naisip na dapat siyang magseryoso. Biglang nagpakita si Lizel, ngunit tinusok niya ito at bumagsak ito sa lupa,
kaya naisip ni Alicia na sawi na siya, at nagsimulang tumawa ang demonyo, sa pag-aakalang natapos na niya ang kanyang misyon. Ngunit biglang nawala si Lizel, at muling nagpakita sa likuran niya nang mapagtanto niyang gumamit siya ng ilusyon. Inihayag niya na ang kanyang espada ay tinatawag na butterfly, at nilagyan ito ni Rocky ng mahika, kaya magagamit niya ito upang lumikha ng mga kopya ng kanyang sarili. Inaatake siya ng demonyo, ngunit ito ay isa pang ilusyon, at dinurog niya ang bato sa sahig. Dinadalisay siya nito sa isang iglap, at narinig siya ni Rocky na sumisigaw, kaya nagtaka siya kung ano ang nangyari. Napagtanto ni Marley na natalo nila ang demonyo, at nawala ang kanyang mga kampan, kaya napagtanto ng lahat na tapos na ang laban. Ngunit tinanong ni Alicia si Lizel kung ano ang ginagawa niya doon dahil hindi siya dapat umalis sa Atelier. Kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang tumulong. Natutuwa si Alicia na nakaligtas siya, at sinabi sa kanya ni Alfred na hindi sila mabubuhay kung hindi dahil sa kanya, ngunit pinasalamatan niya sila sa pagprotekta sa kanya. Nangako siyang gagantimpalaan sila para sa kanilang mga pagsisikap, kaya humingi ito sa kanya ng alak upang uminom kasama ang kanyang mga kasama. Natutuwa si Marley na wala na ang magic circle, pero alam niyang sinumpa pa rin siya, kaya naisip niyang masasawi siya sa gutom. Binigyan siya ni Rocky ng rice balls, at sa tingin niya ay hindi ito maa-absorb ng kanyang katawan dahil sa sumpa, pero gusto niyang matikman muli ang pagkain nito, kaya kinain niya ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi siya nagsusuka at napagtanto niyang wala na ang kanyang sumpa. Alam niyang iniligtas siya ng kanyang mga nakatagong talento at naaalala kung paano niya inalagaan ang lahat sa kanilang partido, at napagtanto niya na siya ang nagprotekta sa kanila sa lahat ng panahon. Kaya nagsimula siyang umiyak dahil binaliwala nila ang kanyang kabaitan, at sinabi niya sa kanya na nagsisisi siya. Ngunit sa tingin ni Rocky ay humihingi lang siya ng tawad sa mga markang ginawa niya. Sina Alicia at Lizel ay sumama sa kanila, ngunit biglang nagpakita ang Phantom, at kinuha nila si Marley. Sumisigaw siya para humingi ng tulong, ngunit sinabi lang sa kanya ni Rocky na bibisitahin siya nito sa kulungan, kaya nagalit siya. Nagsimulang kausapin ni Lizel si Rocky, at hindi makapaniwala si Alicia na nailigtas nila ang kanyang buhay, sa pag-aakalang may trabaho siya bilang pinunong adventurer para sa kanya. Sinabi niya kay Rocky na oras na para umuwi, at sinabi niyang masaya siya dahil sa wakas ay may mga kaibigan na siya sa tabi niya, at mayroon pa silang lugar na matatawagan sa bahay. Sa gabing iyon, ang lahat ay may handaan ng magkakasama, at iniisip ni Rocky kung pinipilit lang nilang kainin ang pagkain dahil sa sobrang bilis nilang kumain. Sa palagay niya ay dapat siyang maghanda ng iba't ibang pagkain para sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ni Alfred na nakatutok sila sa pagkain dahil masyadong masarap ang pagkain. Ipinakilala siya ni Lizel kay Alfred, at hindi makapaniwala si Rocky na siya ay isang general, kaya sinabi niya sa kanya na gusto niya ang lungsod, sa pag-aakalang ito ay dahil magaling siya sa pamamahala. Ngunit sinabi ni Jeric na siya ay isang kakilakilabot na pinuno, kaya binanggit niya na tinutulungan siya ng Margrave na pamahalaan ang lungsod. Nasisiyahan ang lahat sa mga paputok, at ipinahayag ni Rocky na inihanda niya ang mga ito dahil gusto niyang magsaya ang lahat. Napagtanto ni na Alfred at Jeric na gumaling na ang kanilang mga sugat, at iniisip ni Rocky na palaging nangyayari ito kapag kumakain ang mga mandirigma, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi ito normal. Samantala, nakita namin ang isang babae na nakabalot sa mga kadena, at nakita niya ang Margrave Tyrone, nagtatanong sa kanya kung bakit siya naparito upang makita siya. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan nakilala ni Rocky ang babae na si Hilda, at sinubukan niya itong kausapin, ngunit hindi niya ito pinansin. Inihayag niya na sinabihan siya ng kanyang ama na huwag makipag-usap sa sinuman sa nayon dahil puno ito ng mga weirdo, ngunit sumakay sila sa isang golem na humahantong sa kanila sa isang kagubatan. Nakikita niya ang mga berry at sa tingin niya ay mukhang masarap ang mga ito, kaya kinakain niya ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit. Napagtanto ni Rocky na ang mga ito ay lason, kaya ginamit niya ang mga sangkap sa kagubatan upang lumikha ng isang panlunas, at nang ibigay niya ito sa kanya, bigla siyang nagising. Naalala niya na nangyari ang lahat isang dekada na ang nakakaraan. Isang punong nayon ang nagsabi kay Alicia tungkol sa kakulangan ng tubig sa kanilang nayon, at napagtanto niya na may malaking imbakan ng tubig sa kalapit na bayan. Kaya't nagtataka siya kung bakit hindi niya hinihiling sa kanila na ibahagi ito, ngunit ibinunyag niya na hindi sila makikinig sa kanya,
sinabi sa kanya na sinubukan na niyang makipag-ayos sa kanila, at humingi siya ng tulong sa kanya, sa pag-aakalang may iligtas ng kanyang ate Liar ang nayon. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Alicia kay Danzel, na nagpahayag na ang lahat ay pumunta sa burol kung saan sila nag-aalaga ng mga ibon ng punong nayon. Umalis siya upang makipag-ayos sa kalapit na nayon, ngunit nakita niya ang kanilang pinuno na humihingi ng tulong dahil nauubusan na rin sila ng tubig. Ginambala sila ng mga taga-nayon, sinabing may tubig sa tuktok ng burol, kaya sinuri ito ni Alicia. Nagulat siya nang makakita ng lawa, at nagtataka siya kung bakit nagrereklamo ang lahat tungkol sa tubig, ngunit ibinunyag ni Sheena na ito ay nagpakita ng wala saan. Nilapitan siya ni Rocky, ipinahayag na katatapos lang niyang hukayin ito, at tuwang-tuwa ang mga punong nayon nang makita ito, sa pag-aakalang nalutas na niya ang kanilang kakulangan sa tubig, kaya nagsimula silang magpasalamat sa kanya. Pero sa tingin ni Rocky ay nakakamangha siya dahil nakumpleto niya ang kanilang mga kahilingan. Pagkatapos nito, nakita namin si Rocky at ang iba pa sa kanilang karwahe, kung saan nakita namin na nakatanggap sila ng isang basket ng mga itlog bilang gantimpala. Nagtanong siya tungkol kay Lizel, kaya isiniwalat ni Alicia na umalis siya upang makipagkita kay Tyrone para maghatid ng ulat tungkol sa kamakailang pag-atake ng halimaw. Nakita namin si Tyrone na kumakain kasama sina Lizel at Alfred, at sinabi niyang ikinararangal niyang bisitahin siya ni Lizel, ngunit ipinahayag niya na naroon siya bilang kinatawan ng kanilang ate Liar. Alam niya na mayroon itong awtoridad na katumbas ng isang duke, ngunit umaasa siya sa iba para sa kanyang pampublikong pananalapi, at sa palagay niya ay sinusubukan nitong makuha siya upang bumuo ng mga koneksyon sa maharlikang pamilya. Tinanong niya siya tungkol sa mga magic crystal na ginamit nila upang linisin ang undead, ngunit alam niyang sinusubukan nitong mag-ukay ng impormasyon tungkol kay Rocky, kaya sinabi niya sa kanya na hindi sila espesyal. Sinabi niya na ang bayan sa hangganan ay wala pa ring pangalan, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil hindi pa siya nagtatalaga ng isang viceroy. Kaya nagpasya siyang ibigay ang posisyon sa kanyang ate Liar Meister, ngunit nabigla siya nang marinig ito dahil mapipilitin si Rocky na magpakita sa publiko. Kaya sinabi ni Lizel na hindi niya matatanggap ang appointment para sa kanya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Tyrone na siya ang kanyang kinatawan, kaya dapat ay mayroon siyang buong awtoridad na ayusin ang mga kasunduan sa pagitan nila. Sinabi ni Tyrone na iniligtas ng kanyang meister ang buhay ng hindi mabilang na mga kabalyero, kaya sigurado siyang tatanggapin siya ng mga ito bilang kanilang viceroy, iniisip kung sa palagay niya ay hindi sapat ang kanyang meister para sa posisyon. Nagalit siya nang marinig ito at binanggit na siya ang pinakatalentadong lalaki sa mundo, kaya naisip ni Tyrone na magiging perpekto siya bilang kanilang viceroy. Pagkatapos nito, sinabi ni Lizel kay Alicia kung ano ang nangyari, at isinasaalang-alang nila ang paghahanap ng isang taong maaaring magpanggap bilang kanilang meister, ngunit sinabi ni Lizel na walang sino man ang maaaring palitan si Rocky. Nagtataka siya kung nasaan siya, kaya binanggit ni Alicia na inaalagaan niya ang isa sa mga itlog na natanggap nila dahil malapit na itong mapisa. Tumungo tayo kay Miyako, na nagpupumilit na kumpletuhin ang kanyang mga papeles dahil nakatanggap siya ng maraming ulat. Nalaman namin na si Kristen ay natagpuang nasawi sa katedral, at sa palagay niya ay pinaslang siya dahil ang kaluluwa ng ibang tao ay isinakripisyo upang ipatawag ang Demon Lord. Binasa ni Ophelia ang isa sa mga ulat, at napagtanto niya na si Rocky ang magiging viceroy ng hangganang bayan, kaya napagtanto ni Miyako na may kailangan siyang gawin. Ngunit nakatanggap siya ng isa pang ulat na nagbabanggit na ang itlog ni Rocky ay napisa lamang. Nagulat sina Alicia at Lizel dahil may lumabas na babae mula sa itlog, at ipinaliwanag ni Rocky ang sitwasyon sa lahat habang tinatawag siyang kanyang ama. Ngunit iniisip ni Alicia na isa siyang halimaw, sa pag-aakalang sinusubukan niya itong ibaba ang kanyang bantay sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang cute na babae. Kaya gusto siyang tapusin ni Alicia, ngunit nakiusap siya na palayain ang babae dahil sa tingin niya ay hindi ito masama. Si Alicia ay kumbinsido na kailangan niyang tapusin ang babae dahil siya ay isang halimaw, ngunit bigla niyang tinawag si Alicia na kanyang ina, at siya ay naguguluhan habang iniisip niya ang kanyang sarili na ikasal kay Rocky. Ngunit kinuha ni Lizel ang babae, at tinawag din niyang nanay si Lizel, kaya namula siya at binitawan ang babae. Nasalo siya ni Sheena, at tinawag niyang kapatid si Sheena, ngunit naisip ni Alicia na kailangan pa niyang alisin ang babae.
Pinigilan siya ni Carlo, na sinasabi sa kanya na ang kanilang partido ang bahala sa babae, at tiniyak ni Sheena kay Alicia na hindi siya magiging masama dahil lahat sila ay pinalaki siya ng maayos. Tumingin si Alicia sa kanya at nagpa siya na hayaan ang babae na manatili sa kanila, kaya binanggit ni Lizel na kailangan nilang bigyan siya ng pangalan. Iminungkahi niya na pagsamahin ang kanyang pangalan kay Carlo dahil ang babae ay kanilang anak, ngunit sinabi ni Carlo na tinawag din niyang nanay si Alicia, kaya gusto niyang isama rin ang kanyang pangalan. Ngunit nagsimulang makipagtalo sa kanya si Lizel dahil hindi sila makapagdesisyon kung ano ang itatawag sa babae, ngunit tinanong niya ito kung bakit sila nag-aaway, kaya agad silang natahimik. Sinabi ni Rocky na pinagsasama-sama niya silang lahat, kaya nagpa siya siyang pangalanan siyang Akory, at ipinaliwanag niya na ang ibig sabihin nito ay lugar, na sinasabi kina Alicia at Lizel na siya ang linyang nag-uugnay sa kanila. Nagpa siya silang pumayag sa kanyang mungkahi, kaya sinimulan niyang tawagan siyang Akory, at tila gusto ni Akory ang kanyang pangalan. Nang gabing iyon, nakita namin si Alicia na natutulog kasama si Akory, ngunit nagpakita ang isang phantom member, at inutusan niya itong ibigay ang buhok at laway ni Akory kay Miyako dahil gusto niyang malaman kung si Akory ay isang halimaw. Kinabukasan, gumawa ng kwarto si Rocky para kay Akory, at naisip ni Alicia na maganda ito, ngunit alam niyang bilangguan din ito dahil hindi ito mabuksan ni Akory mula sa loob. Nalaman namin na sinabihan niya si Rocky na itayo ito dahil gusto niyang subaybayan si Akory hanggang sa malaman niya ang tungkol sa tunay niyang pagkatao, at sinabihan niya si Sheena na alagaan siya. Nais ni Akory na umalis kasama si Rocky, ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon pa siyang trabaho, na sinasabi sa kanya na maaari silang maglaro kapag siya ay bumalik. Pagkatapos nito, sinabi ni Alicia kay Rocky na dapat nilang tapusin ang kanilang trabaho ng mabilis upang makabalik sila kay Akory, ngunit nakarinig sila ng isang boses sa loob ng karwahe, at napagtanto nilang tumalon siya. Nagtataka sila kung paano siya nakarating doon, ngunit sinabi lang niya sa kanila na Fush, at iniisip ni Rocky kung dapat ba nila siyang ibalik sa kanyang silid. Ngunit nakita ni Alicia ang isang miyembro ng Phantom na nagkukunwaring sibilyan, at sinabi niya sa kanya na kailangan niya itong kausapin. Alam niyang iniisip niya ang kaligtasan ng lahat ng gusto niyang tapusin sila Cory, at sa tingin niya ay nagdudulot siya ng gulo para sa lahat, sa pag-aakalang wala siyang magagawa kung siya ay maging isang halimaw. Binanggit ni Alicia na pareho silang tama tungkol sa kanya, ngunit sa palagay niya ay maaari nilang subukang palakihin siya bilang isang mabuting babae, at determinado si Rocky na gawin ang lahat upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Isang kakaibang lalaki ang biglang nagpakita, na nagsasabi sa kanila na talunin ang hari ng demonyo at iligtas ang mundo, at binanggit ni Rocky na gagawin niya ang kanyang makakaya, ngunit nagtataka si Alicia kung ano ang nangyayari. Sumama sa kanila ang manugang ng lalaki, at ibinunyag niya na gusto nitong maging propeta noon pa man, kaya madalas itong magsalita ng walang kaparikan. Ibinunyag niya na siya ang kliyente, at pinasalamatan niya sila sa pagpunta, ngunit sinabi niya na hindi niya inaasahan na tatanggapin ng mag-asawa ang trabaho. Iniisip ni Rocky na galit si Alicia dahil sa tingin niya ay hindi ito interesado sa kanya, kaya gusto niyang makabawi sa kanya sa pamamagitan ng pagkumpleto ng trabaho. Ibinunyag ng kliyente na ang mga baboy sa bukid ay hindi kumakain ng maayos, at sa palagay niya ay nagdurusa ang mga ito sa init, kaya sinabi niya sa kanya na maghahanda siya ng mga pagkain na makakatulong sa kanilang makabangon. Umalis siya upang ihatid ang kanyang ama sa paglalakad, ngunit nakita niyang hindi gumagalaw si Alicia, napagtantong gulat na gulat pa rin siya sa hindi pagkakaunawaan. Kaya't nakumpleto niya ang gawain ng mag-isa habang pinapantasya nito ang pagiging asawa niya, at iniisip niya kung ano ang mali sa kanya, napagtanto na nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Nakita ni Alicia ang isang dragon na papalapit, kaya naghanda siyang labanan ito, ngunit pinigilan siya ni Rocky, at uminom lang ito ng tubig. Nalilito siya nang makita ito, at alam niyang ito ay dahil siya ay mula sa lungsod, kaya sinabi ni Rocky sa kanya na karaniwan para sa mga dragon na humingi ng bahagi kapag nakakita sila ng pagkain sa mga rural na lugar. Nagtataka si Akory kung ito ay aso, kaya sinabi ni Rocky sa kanya na ito ay isang sanggol na dragon, ngunit si Alicia ay may naamoy na dugo sa malapit, kaya nagsimula siyang tumingin sa paligid. Nakita niya ang isang phantom na miyembro sa lupa na nagtataka kung sino ang umatake sa kanya, at nakita niyang may gumagalaw sa likod ng mga palumpong, kaya naghanda siyang lumaban.
Narinig ni Rocky ang kanyang pakikipag-away, kaya tinanong niya siya kung ano ang mali, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili at tumakas kasama si Akori. Isang kakaibang babae ang biglang sumulpat, sinabihan siyang ibigay ang bata, kaya iniisip niya kung gusto nitong tapusin ang dragon. Ngunit naisip ni Alicia na hindi ito ang kaso, at sinabi niya sa kanya na tumakbo. Inilipad siya ng dragon, at humanga siya na nagawa niyang paamuhin ito dahil karaniwan nang hindi sila pala kaibigan sa mga tao. Sumugod ang babae, at napigilan ni Alicia ang kanyang mga pag-atake, ngunit nasipa siya ng babae. Naghahanda siyang tapusin siya, ngunit bumangon muli si Alicia, tinanong siya kung si Akori ang kanyang target. Ngunit sinabi ng babae na walang maidudulot na mabuti sa kanya ang pag-alam kapag siya ay sawi na, at nagawa niyang alisin sa sandata si Alicia, na iniwan siyang bukas na bukas. Nakatama ang babae, at napaluhod si Alicia, kaya naghanda ang babae na tapusin siya, ngunit naghagis siya ng mahiwagang kristal, at habang sinisira ito ng babae, nabaon siya sa ilalim ng lupa. Kaya naisip ni Alicia na tapos na ang laban, ngunit biglang lumabas ang babae mula sa lupa, at hindi makapaniwala si Alicia na buhay pa siya, napagtanto na siya ay talagang isang demonyo. Alam ni Alicia na ang mga demonyo ay likas na kaaway ng sangkatauhan, at mayroon silang napakaraming mahiwagang kapangyarihan at pisikal na kakayahan, ngunit nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang demonyo doon dahil hindi nila ipinakita ang kanilang sarili sa mga tao sa loob ng mahigit isang siglo. Hindi makapaniwala ang demonyo na naalis ang kanyang transformation magic, at ibinunyag niya na alam niyang natalo ni Alicia ang Demon Lord. Kaya't napagtanto niya na pinagmamasdan sila ng demonyo sa lahat ng oras na ito, iniisip kong si Rocky ang kanyang pakay. Sa tingin niya ay hindi siya mananalo sa laban dahil wala siyang armas, kaya umaasa siyang nakatakas ito. Ngunit bigla siyang bumalik kasama ang dragon, kaya iniisip niya kung may balak ba itong labanan ang demonyo. Ngunit nahuhulog siya, at tinanong niya siya kung bakit hindi siya nakalayo. Sumugod ang mga baboy sa kanilang tabi, at sinakian nila ang isa sa kanila habang sinasabi nitong gusto niyang protektahan siya dahil mahalaga ito sa kanya. Namumula siya sa narinig, ngunit alam niyang kaibigan lang ang tingin nito sa kanya, at napagtanto niyang kakaiba ang pakiramdam niya dahil nine-love siya sa kanya. Tinatangay ng bowl ang apoy ang mga baboy, at nakita ni Alicia ang demonyo, kaya sinabi niya kay Rocky na kailangan niyang hiramin ang kanyang punyal. Inilunsad ng demonyo ang kanyang bowl ang apoy habang si Alicia ay naghahanda na hatiin ito sa kalahati, at nalaman namin na posibleng baliwalain ang magic sa pamamagitan ng paghiwa dito, ngunit hindi pa niya ito nagawa noon. Pinutol niya ang bowl ang apoy at hindi ito gumana, ngunit biglang nagpakita si Akori at nabigla ang demonyo nang makita siya. Kaya kinansela niya ang kanyang spell, at nagtataka si Alicia kung bakit niya gagawin iyon, iniisip na ito ay dahil kay Akori. Ang demonyo ay biglang umubo ng dugo at tumakbo palayo, at si Alicia ay gustong makipag-usap sa kanya, ngunit siya ay biglang bumagsak dahil sa kanyang mga pinsala. Kaya pinainom siya ni Rocky ng gamot, tinanong kung bumuti na ba ang pakiramdam niya, at agad siyang gumaling sa pag-iisip kung paano biglang sumulpat si Akori. Kaya't ipinahayag ni Rocky na nag-teleport siya, at alam ni Alicia na ang mga salamangkero ay nagsasaliksik kung paano mag-teleport ng walang mga kristal, ngunit ang kanilang trabaho ay hindi pa tapos. Gusto niyang makita kung paano ito ginawa ni Akori, kaya hiniling niya sa kanya na gawin muli ang kanyang ginawa, ngunit ipinahayag ni Akori na hindi niya magagawa, at hindi maintindihan ni Alicia kung bakit. Napagtanto ni Rocky na ang mga baboy ay nasugatan, kaya pinagaling niya ang mga ito, at ang kliyente ay masaya na makita ang mga ito sa perpektong kondisyon. Nagpasalamat siya kay Alicia ngunit tinanong siya kung nasaan ang kanyang asawa, kaya't isiniwalat niya na nagpunta ito sa mga kalapit na bayan. Nakita namin siyang nakasakay sa dragon, ngunit sinasabi nito sa kanya na may nararamdaman ito, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Tinanong ni Alicia si Akori kung ginawa niyang mawala ang bowl ang apoy, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Alicia. Kaya napagtanto niya na kinansela ng demonyo ang spell dahil ayaw niyang masaktan si Akori. Dumating si Rocky kasama ang dragon, at nalito si Alicia nang makita niya ang demonyo, kaya ibinunyag niya na nakita niya itong nakahiga sa kakahuyan. Napagtanto niya na siya ay nasa kakilakilabot na kondisyon, kaya gumawa siya ng isang potion para sa kanya dahil alam niyang kinansela niya ang kanyang spell upang iligtas si Akori.
Ibinigay niya sa kanya ang potion, sinasabi sa kanya na masasawi siya kapag hindi niya ito gagamitin, kaya kinuha niya ito at agad siyang gumaling, ngunit napagtanto niya na hindi siya makabangon. Ibinunyag niya na naghalo siya ng pampamanhid sa solusyon upang mapanatiling tulog siya ng 3 araw. Sa tingin niya siya ay isang dragon hunter, kaya naiintindihan niya kung bakit niya sinalakay ang mga ito, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag saktan ang mga tao na naka-attach sa mga dragon. Naguguluhan siyang marinig ito, kaya iniisip niya kung maiintindihan siya nito, tinanong siya kung iba siya kay Hilda. Nagulat siya nang marinig ang pangalan niya, ngunit bigla siyang natamba. Sinabi ni Rocky kay Alicia kung paano napunta doon ang demonyo, ngunit hindi siya makapaniwala na napatulog siya nito dahil immune daw sa lason ang mga demonyo. Bumalik sila sa Atelier kung saan sinabi ni Sheena kay Akori na nag-aalala ang lahat sa kanya, ngunit nakakita sila ng kakaibang lalaki at ipinakilala siya ni Lizel bilang kanilang Atelier, si Mr. Rakudo. Binanggit niya na inaasahan niyang makatrabaho ang lahat at pinasalamatan niya si Rocky sa pagtatayo ng Atelier, ngunit nakita siya ni Alicia na kainahinala. Pagkaalis ni Rocky at Sheena, biglang lumapit si Rakudo kay Alicia na sinubukang sipain siya, ngunit dumaan ang binti nito sa katawan niya, kaya napagtanto niyang isa lang itong ilusyon na nilikha ni Lizel. Ibinunyag niya na nilikha niya siya sa pamamagitan ng pag-iisip ng mas lumang bersyon ni Rocky, ngunit biglang nakatanggap si Alicia ng mensahe mula kay Miyako na nagbabanggit na mag-uulat siya sa kanyang investigasyon. Nakatagpo ng lahat si Miyako, na nagsiwalat na tiningnan niya ang DNA ni Akori na nagsasabi sa lahat na tila tao siya, ngunit may mga bakas ng isang special na mahiwagang substance na natagpuan sa kanyang mga kuko. Sinabi niya na may mga talaan ng spatial magic na ginagamit sa panahon ng paglikha, ngunit ito ngayon ay itinuturing na isang nawawalang magic. Nagtataka si Rocky kung siya ay isang halimaw, kaya ipinahayag niya na hindi niya alam, na sinasabi sa kanya na si Akori ay mukhang isang normal na babae, ngunit hindi siya tao. Iniisip ni Miyako na siya ay mapanganib, kaya't iminumungkahi niya ang paggamit ng silang curse sa kanya at panatilihin siya sa isang laboratorio ng pananaliksik, ngunit tutol si Rocky dahil sa tingin niya ay isang mabuting babae si Akori, na inihayag na pumunta siya upang tingnan ang demonyo dahil nag-aalala siya sa kanya. Binanggit ni Alicia na iniligtas din niya ang kanyang buhay, at sinabi ni Lizel na may pananampalataya siya kay Akori, kaya nagpa siya si Miyako na hayaan siyang manatili sa kanila. Tinanong niya si Rocky tungkol sa demonyo, kaya ibinunyag niya na nasa storage room siya, ngunit nakiusap siya kay Miyako na huwag siyang itapon sa bilangguan. Nag-inject siya ng solusyon sa demonyo na naging sanhi ng kanyang paggising, at pinakawalan ng demonyo ang kanyang apoy, ngunit sinabi sa kanya ni Miyako na wala itong silbi dahil ang silid ay may hadlang na nagtatakip ng mahika. Tinanong niya ang demonyo kung mayroon siyang mga kakampi, ngunit ipinaliwanag niya na sasagutin lamang niya si Rocky dahil siya ang tumalo sa kanya. Kaya binisita niya siya sa silid at ipinaliwanag niya na hindi nila siya mapapalaya maliban kung sasagutin niya ang kanilang mga tanong, ngunit tinanong niya siya tungkol kay Hilda, iniisip kung nakasuot siya ng Griffin crest. Naalala niya na may griffin siya sa kanyang pendant, kaya sinabihan siya ng demonyo na kailangan niyang iligtas siya, na inihayag na si Hilda ay binihag ni Tyrone. Sinabi niya kay Alicia na kailangan nilang iligtas siya, ngunit hindi siya nagtitiwala sa demonyo, nagtataka kung bakit si Akori ang kanyang target. Ibinunyag niya na natiktikan niya si Tyrone, na tumitingin sa kanilang grupo, kaya nagpa siya siyang sundan sila at nakita si Akori na gumamit ng teleportation magic. Ipinaliwanag niya na gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ni Akori para iligtas si Hilda, ngunit hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Alicia, kaya sinabihan siya ng demonyo na tingnan ang kanyang pendant. Nakita ni Rocky ang Griffin crest, at ibinunyag ng demonyo na ibinigay ito ni Hilda sa kanya, na inihayag na kinansela niya ang kanyang fireball dahil nakita niya ang crest sa dagger ni Kurt. Inihayag niya na ito ay regalo mula kay Hilda, at nagpa siya si Miyako na dapat silang tumulong, ngunit sinabi niya sa demonyo na manatili doon pansamantala. Ibinunyag ng demonyo na ang kanyang pangalan ay Soli, ngunit bigla silang ginambala ni Akori at sinabi sa kanya na nag-fush siya muli. Ipinakita ni Miyako sa lahat ang blueprint ng mansyon ni Tyrone at ibinunyag niya na mayroon siyang asawang nagngangalang Farron na nasawi pagkatapos nitong ipanganak ang kanyang panganay na anak na babae, ngunit nasawi din ito. Napansin ni Miyako na mayroong isang silid sa kanyang mansyon na walang sino man ang makapasok,
ngunit siya ay may dalang pagkain sa silid, kaya sinubukan ng Phantom na tingnan ito, ngunit napagtanto nila na imposibleng mabuksan ang pinto. Iminumungkahi ni Lizel na gamitin ang kanyang ilusyon upang gawin siyang i-unlock ito, at nagpa siya ang lahat na sumama sa kanyang plano, ngunit iniisip ni Miyako kung paano nila ito magagawa. Kaya ipinaliwanag ni Lizel na gagamitin nila si Rakyudo para batiin siya sa darating na pagdiriwang, ngunit iniisip ni Alicia kung ano ang gagawin nila kay Rocky, sa pag-aakalang ito ay mapanganib na iwanan siya kasama si Solly. Sinabi ni Lizel na sasama siya sa kanila, at magpapanggap sila na nag-aaral lang sila sa palengke, na sinasabi sa lahat na isasagawa nila ang kanilang plano sa ikatlong araw ng pagdiriwang. Kaya't pag-aaralan nila ang merkado sa unang 2 araw, at makikipaglaro siya ng rock paper scissors kay Alicia upang matukoy kung sino ang makakasama ni Rocky sa unang araw. Natalo si Alicia sa laro, at nasa sabik si Lizel na makipag-date sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Alicia na hindi siya pinapayagang gumawa ng anuman sa kanya. Ang lahat ay nagtungo sa kanilang inn, at sinabi ni Alicia kay Rocky na alagaan sina Lizel at Akory habang sinisiyasat niya si Tyrone. Binanggit niya na gusto niyang tulungan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Lizel na kailangan nilang pag-aralan ang merkado, na sinasabi sa kanya na si Akory ay nasa sabik para sa pagdiriwang. Kinabukasan, nagtungo si Rocky sa palengke kasama sina Lizel at Akory, at nakita nila ang walang spineless na cactus na may matamis na tubig sa loob. Bumili siya ng 2 sa mga ito, ngunit ibinigay niya ito kina Lizel at Akory, na sinasabi sa kanila na magkakaroon siya ng kanilang mga natira. Ngunit ibinahagi ni Lizel ang kanyang inumin sa kanya, at pinapanood niya ang kanyang mga labi habang umiinom ito mula sa cactus. Nagpasalamat siya sa pagpapatikim nito, ngunit nakita niya ang laway nito sa cactus at nilamon niya ito. Habang tinatapos niya ang kanyang inumin, itinatago niya ang cactus sa kanyang bag, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi niya ito itinatapon, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang itago ito dahil hindi ito katutubo sa kanyang bansa. Ipinaliwanag ni Rocky na gusto niyang i-enjoy ni Akory ang festival, na ipinapakita na siya ay masyadong abala sa paggawa ng mga gawain para sa Heroes Party, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na tumingin sa paligid. Sinabi sa kanya ni Lizel na mag-e-enjoy silang magkasama sa festival, at naglalaro si Rocky kung saan kailangan niyang balansehin ang mga timangan. Kaya't inilagay niya ang mga pulang beans sa isang mangkok, na sinasabi sa tindero na handa na siyang maglaro. Perpektong balanse ang sukat, at hindi makapaniwala ang tindero dahil siya ang unang taong nanalo sa laro. Nakakuha si Rocky ng 10 kilo ng red beans bilang gantimpala. Patuloy na nagsasaya si Rocky kasama sina Lizel at Akory, at nakarating sila sa isang parke kung saan planong ipagtapat ni Lizel ang kanyang nararamdaman sa kanya. Sa tingin niya ito ang perpektong sandali dahil nagsaya siya sa pista. Ngunit habang papalapit ito sa kanya, napagtanto niyang nakatitig ito sa mansyon ni Tyrone. Kaya sa palagay niya ay nasira ang kanyang sandali, tinanong siya kung nag-aalala siya kay Hilda. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito ang kaso dahil naniniwala siyang ililigtas siya ng kanilang mga kaibigan. Ngunit ibinunyag ni Rocky na malungkot siya dahil wala siyang magawa para tulungan sila, sa pag-aakalang wala siyang silbi sa kanila. Kaya ipinaliwanag ni Lizel na gusto nilang iligtas si Hilda para sa kanya dahil mahalaga siya sa kanila. Naiiyak siya nang marinig ito at nabanggit na gusto niya sila pabalik, kaya't sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang maging matulungin. At sinabi sa kanya ni Lizel na dapat silang magtulungan upang makamit ang kanilang mga layunin. Binanggit ni Akory na nagugutom siya, kaya sumugod siya sa tabi niya, at sinabi ni Lizel na nawalan siya ng pagkakataong magtapat, ngunit natutuwa siya na napasaya niya ito.